May nagtanong na isa nating kababayan na dahil nga siya ay nahihirapan sa ISIARA test at mahirap ito dahil napakahigpit nila pagdating sa ISIARA test. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito ay nabanggit ko na rin doon sa mga ilang na mga nakaraang video ko tungkol sa ISIARA test sa color blind. Kapag kayo color blind at sinasabi naman ito ng DMW bago pag sila ay nag-announce na ng schedule ng registration para sa exam. At makikita nyo naman sa memo ng DMW na nakalagay doon na bawal magrehistro ang may color blindness, may putol ang daliri, at may mga nakakahawang sakit tulad ng HIV, tuberculosis, TB, hepatitis, na bago kayo magdesisyon mag-aral ng Korean language o magbalak na mag-apply dito sa South Korea, siguraduhin nyo muna na wala kayong nakakahawang sakit o kaya ay yung putol ang daliri o kaya ay color blind dahil masasayang lang ang pinaghirapan ninyo lalong-lalo na dito pagdating sa color blind dahil ito yan doon sa mga hindi pa nakakaalam ganito yan. Ang una ay magi-exam ka sa DMW, tapos nandun ka na, nakapag-exam ka na nga, tapos pumasa ka. Ngayon, pagkapasa mo sa EPS topic exam, diretso na agad kayo sa ISIARA test. Ngayon, pagdating ng ISIARA test, paglabas mo ng exam room, didiretso ka sa ibang room. Dito na yung mga nakapasa, tatawagin kayo. Pupunta kayo sa isang room para kayo ay mag-ISIARA test. Ganun agad yun ang ginagawa nila. Pagdating ng ISIARA test at bumagsak ka, yun, tapos na ang karir mo. Sayang lang yung pag-aaral mo ng Korean language, hindi ka na magpuproceed sa skill test at sa medical. Hanggang doon ka na lang sa ISIARA test at hindi ka na matutuloy makapagtrabaho dito sa South Korea. Sa amin noong 2016, nung pumasa ko sa EPS topic exam, hindi naman sila talaga mahigpit pagdating sa ISIARA test. Dahil ganito ang nangyari nung sa amin, pag pumasa kami sa EPS topic exam, walang ISIARA test agad. Walang ganun. Mag-i-ISIARA test lang kami sa medical. Ngayon, pagdating sa medical, kunyari nalaman na color blind, kasi sa medical ay may ISIARA test din. Pag ilalagay doon sa doon sa findings, ilalagay lang doon na color blind ka. Pero nakakarating pa din dito sa South Korea. Dahil may kakilala ako, yung kumpare ko, na color blind siya, ito ang nangyari sa kanya noon. Nung nagka-employer siya, di nakalagay sa medical certificate niya na color blind siya, nakita ng Koreano, kinancel. Hired na siya ng Koreano, pero nakita ng Koreano na color blind siya, inayawan siya. O kinancel yung kontrata niya. Tapos ito, nung nakancel yung kontrata niya, siguro mga 3 months, nagkaroon ulit siya ng employer. At dun sa pangalawang employer na nag-hire sa kanya, okay lang naman yung kahit may color blind. Kaya sa amin nun, masasabi ko na hindi pa masyadong mahigpit. Hindi katulad ngayon, pagkatapos ng exam, pag pumasa ka, matik yun, diretso ka agad sa ISIARA test. Pag bumagsak ka, wala na. Bali, wala na yung exam mo. At may isa pang tanong ang iba nating kababayan tungkol sa ilang beses daw ba nagpapa-exam ang DMW sa loob ng isang taon para makapagtrabaho dito sa South Korea. Sa totoo lang, hindi lang naman isang beses. Kaya ko nasabi to kasi maraming klase ng ang ginagawang pa-exam ang DMW. Nandyan yung caregiver, nagpapa-exam sila. Nandyan yung sa shipbuilding, bukod yung sa shipbuilding, nandyan yung tinatawag na yung SCBT para sa mga ex-Korean. SCBT, Special Computer Based Test. Ang alam ko dyan, di lang ako sigurado, pero ang alam ko dyan, guys, sa SCBT na yan, ay tungkol yan sa mga ex-Korean, yung mga nakapagtrabaho na dito sa South Korea at umuwi sa Pilipinas, na hindi na pinabalik ng amo or ayaw nang bumalik kasi nga ang pinanggalingan nilang company dito sa South Korea dati ay mahirap ang trabaho kaya hindi na siguro bumalik
At siguro ay nagbalak sila na mag-exam na lang ulit. Yun na yung tinatawag na SCBT or Special Computer Based Test. Itong EPS topic exam, ang ibig sabihin nito ay para sa mga baguhan na mag-a-apply dito sa South Korea, mga baguhan, first timer na magtatrabaho dito sa South Korea ay ang tinatawag na EPS topic exam na pinapagawa ng DMW every year at isang beses lang isang taon sila nagpapa-exam para sa EPS topic exam para lang sa mga baguhan na mag-a-apply dito sa South Korea. At itong tungkol sa caregiver, nagpa-exam sila nung nakaraang taon at isang beses din pero hindi pa sigurado kung masusundan pa ano. At yung ang tungkol sa shipbuilding, nagpa-exam din sila ng bukod. At hindi rin ako sigurado kung magpapa-exam ulit sila ngayong taon. Pero ang sigurado lang talaga ay ang sa EPS topic exam. At maghintay na nga kayo ng registration para sa exam. At malamang ito'y mangyari bago matapos itong buwan na to or mga first week ng February.